tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakainit na usapin ngayon sa gitnang silangan ang plano ng Iran at Oman na magpataw ng tinatawag na Maritime Service Fee sa Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay nagdudulot ng malaking debate sa buong mundo lalo na't ito ang isa sa pinakakritikal na daanan ng mga barko sa buong daigdig. Direkta nitong maaapektuhan ang supply at presyo ng langis sa pandaigdigang merkado pati na rin sa Pilipinas. Ang Strait of Hormuz ay nagsisilbing pangunahing daanan ng halos 20% ng kabuuang supply ng krudo at liquefied natural gas sa buong mundo. Anumang pagbabago sa patakaran sa nabigasyon dito ay tiyak na magpapataas sa kabuuang gastos ng transportasyon. Para sa mga bansa sa Asia tulad ng Pilipinas na lubhang umaasa sa imported na langis, ang usaping ito ay may direktang epekto sa ating lokal na ekonomiya. Kamakailan nga ay inihayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na magkakaroon ng formal na pag-uusap ang Iran at Oman upang talakayin ang pamamahala at mga serbisyong pandagat sa naturang kipot. Ito ay kasunod ng kanilang magkasanib na pahayag sa Muscat noong Hunyo 23. Layunin ng dalawang bansa na bumuo ng isang pinagsamang grupo na mag-aaral sa mekanismo ng pangongolekta ng bayad sa mga dumaraang barko doon. Upang maiwasan ang anumang legal na gusot sa ilalim ng internasyonal na batas, maingat na ginamit ng Iran at Oman ang terminong Maritime Service Fee o bayad sa serbisyo sa halip na ang karaniwang transit fee o bayad sa pagdaan. Ang tila maliit na pagkakaibang ito sa katawagan ay naging sentro ngayon ng matinding debate sa batas pandagat dahil ang transit fee ay mahigpit na ipinagbabawal sa mga internasyonal na kipot. Sa kabilang banda, nagpahayag naman ng matinding pagtutol ang pamahalaan ng Estados Unidos sa planong ito ng Iran at Oman. Ayon sa Washington, ang anumang uri ng paniningil sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz ay tahasang labag sa prinsipyo ng malayang paglalayag. Nangangamba ang Amerika na ang hakbang na ito ay gagamitin lamang ng Iran upang kontrolin ang trapiko sa kipot at magdulot ng panibagong tensyon sa rehiyon. Sa aspetong heograpikal, ang Strait of Hormuz ay matatagpuan sa pagitan ng Iran at Oman na nag-uugnay sa Persian Gulf at Gulf of Oman patungo sa Indian Ocean. Ang pinakamakitid na bahagi ng kipot ay nasa loob mismo ng teritorial na karagatan ng dalawang bansa. Gayunpaman, dahil ito ay nag-uugnay sa dalawang malalaking bukas na dagat, itinuturing pa rin ito sa ilalim ng batas bilang isang internasyonal na kipot para sa lahat. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong taong 1982, ang mga barko ay may karapatan sa mabilis at hindi nahahadlangang pagdaan sa mga internasyonal na kipot. Ang UNCLOS ang pangunahing batas na nagtataguyod ng kalayaan sa paglalayag sa buong mundo. Subalit may mga bansa na hindi ganap na sumusunod sa kasunduang ito na siyang nagiging ugat ng kasalukuyang sigalot sa kipot. Bagamat nilagdaan ng Iran ng UNCLOS noong taong 1982, hindi pa ito formal na naratipikan ng kanilang parliyamento. Bukod dito, ang Estados Unidos mismo ay hindi rin opisyal na miyembro ng naturang konbensyon. Dahil dito, naniniwala ang pamahalaan sa Tehran na hindi sila obligadong sumunod sa mga patakaran ng UNCLOS hinggil sa malayang pagdaan ng mga dayuhang barko sa kanilang teritorial na karagatan. Sa halip na UNCLOS, iginigit ng Iran na ang kanilang sinusunod ay ang tinatawag na Customary International Law o nakasanayang batas internasyonal. Sa ilalim ng panuntunang ito, ang mga barko ay pinapayagan lamang ng innocent passage o ligtas na pagdaan. Ang konseptong ito ay mas limitado kumpara sa malayang transit passage dahil maaari itong suspindihin ng Iran kung sa tingin nila ay may banta sa kanilang pambansang seguridad. Binigyang diin ni Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi ng Iran na sila ay kasalukuyang nasa ilalim ng sitwasyong militar kaya hindi maaaring ilapat ang mga batas ng kapayapaan sa panahon ng digmaan. Ipinapahiwatig ng pahayag na ito na handa ang Iran na gumamit ng dahas o magpatupad ng mga mahigpit na regulasyon upang protektahan ang kanilang pambansang interes sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng Iran na ang singilin ay hindi para sa karapatang dumaan, kundi para sa mga serbisyong ibinibigay tulad ng gabay sa paglalayag, paglilinis ng kapaligiran, at seguridad na ibinibigay ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. May mga ulat na nga na ang ilang barko ay inatasan ng dumaan malapit sa baybayin ng Iran upang masiguro lamang ang kanilang ligtas na paglalakbay sa ilalim ng kanilang gabay.
Mas masela naman ang posisyon ng Oman sa usaping ito dahil formal nilang naratipika ang UNCLOS. Kailangang balansehin ng Muscat ang kanilang magandang relasyon sa Iran at ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng batas internasyonal. Hindi madali para sa Oman na sumang-ayon sa anumang hakbang na maaaring maglagay sa kanila sa masamang ilaw sa harap ng komunidad ng mga bansa at ng kanilang mga kaalyado tulad ng Estados Unidos. Sa katunayan, pagkatapos ng pagpupulong, nilinaw ni Omani Foreign Minister Al-Busaidi na ang dalawang bansa ay nananatiling nakatuon sa ligtas at walang bayad na paglalayag sa kipot. Ipinapakita nito na bagamat bukas ang Oman sa pagtalakay ng mga serbisyong pandagat, hindi pa sila opisyal na sumusuporta sa anumang sapilitang paniningil. Isang diplomatikong pag-iingat upang maiwasan ang direktang komprontasyon sa ibang bansa. Ayon kay Profesor Sanjit Rohal mula sa International Maritime Law Institute, maaaring magtakda ang Iran at Oman ng mga regulasyon para sa kaligtasan at kalikasan, ngunit hindi nila maaring gawing saradong koridor ang kipot na nangangailangan muna ng permiso bago makadaan ang mga barko. Ang anumang labis na paghihigpit ay maituturing na paglabag sa mga umiiral na pandaigdigang kasunduan at karapatan ng bawat nasyon. Sa kabila ng mga batas na ito, iniulat ng Reuters na walang formal na mekanismo upang pilitin ang mga bansa na sumunod sa UNCLOS. Ang International Tribunal for the Law of the Sea at the International Court of Justice ay maaari maglabas ng desisyon, ngunit wala silang sariling puwersa o militar upang ipatupad ito. Dahil dito, umaasa lamang ang mundo sa diplomatikong presyur at kusang kooperasyon ng bawat bansa. Nagbabala naman ng mga eksperto na ang sapilitang paniningil sa Hormuz ay maaaring magtakda ng isang mapanganib na halimbawa para sa iba pang estratehikong daanan ng tubig sa mundo. Ayon kay Professor Reza Canzade, kung papayagan ito, maaaring magpatupad din ng sariling singilin ang ibang bansa sa kanilang mga kipot na magpapataas sa kabuuang gastos ng pandaigdigang kalakalan at magdudulot ng matinding kaguluhan sa ekonomiya. Matapos lagdaan ang kasunduan sa tigil putukan kamakailan, nag-utos ang Revolutionary Guard Corps ng Iran na ang lahat ng barko ay dapat dumaan sa rutang malapit sa kanilang baybayin. Nagbanta pa ang puwersa ng Iran na huhulihin o parurusahan ang sinumang lalabag sa kautosang ito. Ang hakbang na ito ay lalong nagpadagdag sa takot at pangamba ng mga shipping company na regular na dumadaan sa naturang mapanganib na rehiyon. Bilang tugon sa banta ng Iran, ang United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO ay nagmungkahi ng alternatibong ruta sa timog na bahagi ng Kipot malapit sa baybayin ng Oman. Ngunit agad itong hinarang ng Iran at sinabing hindi katanggap-tanggap ang bagong rutang ito. Ang banggaan sa pagpapasya ng ruta ay nagpapakita ng lumalalang agawan sa kontrol at kapangyarihan sa estratehikong daanang ito ng pandaigdigang kalakalan. Lalo pang uminit ang sitwasyon ng ang barkong Ever Lovely na nakarehistro sa Singapore ay napaulat na tinamaan ng isang pinaghihinalaang drone habang binabaybay ang bagong ruta malapit sa Oman. Inakusahan ng Amerika ang Iran sa likod ng pag-atake at nagsagawa ng ganting salaysay sa pamamagitan ng pagbomba sa ilang target sa Iran noong Hunyo 26 na nagpabagsak muli sa usapang pangkapayapaan ng dalawang panig. Sa huli, ang usaping ito sa Strait of Hormuz ay hindi lamang usapin ng buwis o bayad sa serbisyo, kundi isang malaking geopolitical na labanan na maaring yumanig sa ekonomiya ng buong daigdig. Manatili tayong nakatutok sa mga susunong na kaganapan dahil ang bawat galaw sa kipot na ito ay may epekto sa ating bansa.